Isang masayang araw po. Dito tayo magsimula ngayon sa ating second breeding pen o dumalaga pen dito po sa may likod ng farm. Bago ko po umpisahan ang ating video for today, may good news po at may bad news. Dito po sa ating second breeding pen, yung pong mga nag-aanakan dumalaga ay nadagdagan na. 11 na po yung nakaanak, may 2 pa pong nagpupugad. Galing po dito sa ating kulungan na original. Ito po yung area na pinaglagyan natin ng ating mga alaga nung itawid na po natin sila dito para aanak. Nandito po ang mas matatanda nating biik at yung mga inahin po natin na mas unang umanak. Nandun naman po sa kabilang area yung ating mga bagong umanak. At may na-discover po kami, excuse me po, na bad news dito sa ating dating breeding area. May isa pong dumalaga na umaanak at nag-iyakan po ang mga inahin nung kasalukuyang umaanak yung dumalagang yon. Kaya po nagpunta kami dito. At ang inabutan po namin ay may 2 inahin na kumain ng biik. So i-out na po natin ang mga inahin na yon. Ang mas bad news po doon, kasama si Puti. Baka po kaya iisa ang natirang anak ni Puti ay kinain niya yung mga anak niya. Baka po kaya ang tagal ko nang hinihintay na umanak si Pula, hindi umaanak si Pula, ay nakaanak na, pero baka po gabi nangyari ay nakain din ni Puti at nung isa pang inahin ang kanyang mga biik. So yung pong mga nangangain ganyan, hindi ko na binibigyan ng second chance. Inaalis ko po na talaga kagad yon para po maprotektahan ang ating mga alaga. So mabait man po si Puti at isa siya sa mga favorite natin, hindi ko na po siya pwedeng patagalin dito sa ating breeding pen. Gawa po ng meron siyang very bad trait na cannibalism. So yan lang po ang babantayan rin ninyo sa inyong mga alaga. Ang cannibalism po ay hindi lang nangyayari sa mga native. Kahit na po sa Puti ay nangyayari ang cannibalism. So nung araw po marami kaming problemang ganon. Pinili nga po namin yung mga nangangain at ang paniwala ko ay maayos ng lahat ang ating mga alaga. So hindi po ako sure kung bakit may nakalusot pa ring lahi ng may cannibalism sa ating mga alaga. So yan po ang aking ibabalita sa inyo. Pasyalan na naman po natin, ikutin po natin itong ating pen sa likuran. So ito po ang ating mga alaga ngayon dito sa likod. At tulad nung nabanggit ko nung nakaraan nga po, itong si Pula ay nagpapadede na lang sa ating mga biik. Pero ang tiyan niya po ay masyado ng manipis para pagsuspetsahan ko na siya ay buntis pa. At ito po ang ating isa sa mga culprit, si Puti, na nahuli nga po na nangangain ng biik. Nang pagdating po namin dito, may kagat-kagat na siyang isa, nakalahati na lang, at yung isa pong inahin ay mayroon din. Kaya po within this week ay aalisin na namin si Puti at yung isa pang inahin. Kaya po lahat ng nakikita naming nagne-nesting na dito, na dati pinaanak po muna namin, tsaka namin itinatawid doon sa kabila. Ngayon po, pag may nagne-nesting, diretso na ang tawid para po makasigurado tayo na ang ating mga
biik ay malaki ang chance na makasurvive. So yan po ang ilan sa ating mga biik pa rito. Ang hindi ko lang po malaman namang sa nangyari kay Puti, nung magpaalaga naman po tayo sa kanya, 5 po yung kanyang inalagaan, talaga pong napaganda niya. Bumilog po ng husto ang katawan. Hindi ko lang po alam bakit pag yung sa bagong silang, siya ay nangangain. Excuse me po. Kasi kung matatandaan niyo po, malaki rin ang tiyan ni Puti, kaya expect ko ay marami ang kanyang anak. Pero nung abutan po namin nung umagang nakaanak na siya, dadalawa po ang kasama niyang biik at mahina pa yung isa. Kaya po isa lang ang nag-survive na actually sa mga biik ni Puti. So yan po ang ating mga alaga dito sa ating second breeding pen. At narito naman po sa kabila ang ating mga umaanak at mas batang mga dumalaga. 11 na po ang nakaanak sa ating mga alaga dito. May 2 po na bagong taboy. Ang ginamit po yung tsinelas na pangpasok ko dito, kaya hindi po ako makakapasok. Ito naman po si Rocco, ang ating resident boy dito sa likuran. Nakabantay po siya dito sa may bakod. Kasi po, yung 2 itinaboy na nakaanak na ay dito nagsama. Ito lang po yung gate na ating pinaglilipatan sa kanila. Ayan po yung 2. May iba po na andun sa silungan at mayroon naman pong mga nasa gawi lang ng bakod. Paglabas ko po mamaya, kukunan ko yung mga nasa gawi ng bakod at sa susunod na pupunta po ako, siguraduhin kong available na yung aking footwear para makuna natin ng mas malapitan ang ating mga bagong silang na biik dito po sa ating second breeding pen. Po ang ating mga inahin. Sama po yung kanilang mga biik. May mga nagala na po. Meron naman pong dito lang sa tabi ng bakod. Yan po na dito po umanak. Dito nagpapadede. Meron pa po doon. Tago po yung kanyang mga biik. Kaya po nagtayo na lang kami ng mga linto. Para may silungan sila dito sa tabi ng bakod dahil dito po sila umanak. Kaya nagtayo ng yero. Pinatungan lang po ng kawayang pabigat ang likod ng mga tubo at ipinatong na ang mga yero. So ayan po. Pagdala ko po yung aking footwear na pampasok sa kulungan na ito, ay kukunan natin ng mas malapitan. Yan po, nanguha na ng mga sanga ng malunggay si Lito para may pambigay tayo sa ating mga inahin. At iikutan niya po, bibigyan bawat inahin na nagpapagatas para po hindi masyadong malayo at hindi sila maunahan ng ibang mga kasama. Hanggang po dun sa sulok ay may nagpwesto rin. Hindi pa po umalis yon. Mga 4 days old na po itong nandito sa sulok. At isa pa nga po pala ibabalita ko, magte-test weight uli kami this week. Baka po kaya na nating maghatid kay ka-Farmer Engel. So ito po yung
mga 4 days old na. Dito po siya umanak at dito siya nagstay. Ayan po ang kanyang mga babies. So yan po, binibigyan ng inumin at bibigyan din po ni Lito ng sanga ng malunggay para po makain ang mga dahon. Yun man pong sanga ng malunggay ay binabalatan nila, kaya po yung mura lang ang aming kinukuha para makain din yung mismong sanga-sanga. Ito naman pong ating mga palakihin, pareho na pong malakas kumain ang magkabilang kulungan. Kaya nga po magte-test weight uli kami at baka kaya na nating magdala kay ka-Farmer Engel. Pasado alas 8 lang po ng umaga. Yan, said na po ang kanilang mga pakainan. At mukhang gutom pa sila dahil nakabantay po dito sa may unahan. Kadalasan po pag nadating ako dito sa farm ng gantong oras ay nakahiga po sa ilalim ng mga silungan ng puno ang ating mga alaga at nakapangain na po rin ng damo. Pero ngayon po marami ang nandito sa may unahan at ayan po nananaid ng pakainan. Dito man po sa kabilang kulungan na maluwag na po sila dito at 24 na lang po ang laman ng kulungan na ito dahil kinuha po natin yung 3 buluganin. Yung 2 po ay pagpipilian ko ng aking gagamitin dito at yung isa naman ay order po. Yung pong ating pinagkukunan ng pinagtabasan ng wonton wrapper ay nakiusap na bigyan daw siya ng 1 pares. Palit po sa pagkuha natin ng wonton wrapper. So yan po, itong 2 pen natin ito, once pong nabawasan na namin itong kabila, ay pagsasamahin na natin. Gawa po ng yung mga biik sa ating consolidated pen, ay kailangan na rin tayong manghuli para po ihanda ang area sa mga susunod na anak naman. Ang projection nga natin po dito sa ating consolidated pen ay late August, early September ay may aanak na. Kaya po ihahanda na namin ang kulungan sa pag-aalis na po ng mga biik. So malalaki naman po na yung ating mga biik dito sa ating first breeding pen or consolidated pen. Kaya po tatrabahuhin na rin namin, puhulihin na po lahat at babakunahan na natin para po handa na ang ating pen para sa next generation na naman ng ating mga biik. Yan po, ang ating mga alagang kambing at tupa ay nakagala pa dito po sa loob ng farm. Hindi pa po namin binubuksan yung gate para makalabas sila. At ayan po ang ating consolidated pen. Mas malinis-linis na po ang hitsura at marami na silang nasaid sa ating mga damo. Mga ilang linggo pa po dyan ay mahawanan na ng maayos yung buong area at yung mga matitirang damo ay amin ang tatabasin na lang nun. Hindi po kasi lahat ng klase ng damo ay kinakain ng ating mga alaga. So lilinisan na po rin natin yan para ready po sa ating next na mga gawain. So silipin naman po natin dito yung ating mga kinuhang breeders.
Ayan po, ilinipat namin ng pwesto at malinis na rin itong area na kanilang pinaglipatan. Ito pong dalawang babae ang ating itinira. Ayan po sila. Yung dalawa pong lalaki ay pinahuli ko na at itinawid na po namin dun sa ating kulungan ng mga buluganin. Gawa po ng baka madisgrasya itong ating mga babae at mga Mayborn po kasi ang mga ito. So 3 buwan na po, baka po makastahan dahil nasampa-sampa na po yung dalawa. Siyempre hindi po magiging effective pa yung kanilang pagsampa, hindi pa po naman nakakabuntis yun, pero maganda na po ang sigurado, kaya inalis na namin yung dalawang lalaki. Itong dalawang babae na lang po ang naiwan na magkasama rito. Ang plano ko po, eventually, ay isama sila kay Kay sa kanyang kulungan. Kaya lang po, pakakastahan ko muna si Kay. Pag po naipasok ko na si Third dun sa kulungan ni Kay at naka 3 mounts na siya kay Kay, ay aalisin na uli natin si Third. Ibabalik po siya natin dun sa 10 dumalaga na kanyang mga kasama ngayon. At pagkatapos po ay itong dalawa naman ang ipapasok ko doon sa kulungan ni Kay para po doon na rin natin sila ibibreed. Ang paniwala ko po kasi ay mabait na baboy naman si Kay, ay hindi aawayin ang dalawang ito. Pero siya po ay natatakot ako isama doon sa iba nating mga alaga dahil baka siya ang aawayin. So yan po ang ating mga plano. Maraming salamat po sa inyong laging pagsama. Please share, like, and subscribe.